Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Honorable Benito Simeon Aquino III. Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Kinabahan akong konti ito, nakala ko itong matagal ko na pong kasamahan, nakalimutan ko sino yung kaibigan niya. Secretary Babe Singson, Secretary Juno Bayan, Secretary Janet Garin, Undersecretary Renato Marfil, butihing Gobernador Lolong Permalo, siyempre matagal na rin po natin kasamahan sa Kongreso si Manong Budoy Madrona, Mayor Gerard Monto, Vice Governor Jose Riano, yung nakakatanda po sa akin sa public service at saka sa buhay, Governor Alfonso Boyumali, Most Reverend Narciso Abellana, the local government officials present, fellow workers government, honored guests, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Maayong aga po sa indong atanan. Medyo mahaba ho yung talumpati ko ngayon dahil first time ko mapunta na Romblon no? Naalala ko, nanay ko, ang tanda ko nakapunta ho dito, lalo ng termino niya. Kaya may patakaran ho nanay ko nung araw. Pag yung pupuntahan ay kakampi, no? At pupuntahan ay maayos na lugar, sinasama po niya yung mga kapatid kong babae. Pag medyo problema po yung pupuntahan, ako po pinapadala. Kaya sa totoo lang ho, yung marmol na mesa ibinigay nyo sa nanay ko ay nasa bahay po namin sa Tarlac. At hanggang ngayon ay maayos na gagamit pa ho doon. Kaya maraming salamat ulit. Banggit ko na nga po, ito po ang unang beses na makabisita ako sa Romblon. Siyempre, excited akong makasama ang mga minamahal nating Romblomanon. Una-una po siyempre, para personal kayong pasalamatan. Hindi man kasi ako nakapunta dito. Pinagkatiwalaan ako ng inyong lalawigan at binigyan ako ng mandatong maglingkod po sa inyo. At doon po, ulitin ko, taos puso po ang ating pasasalamat. Talaga naman pong sa ipinamalas niyong mainit na pagsalubong, pakiramdam ko, kapamilya ang turing ninyo sa akin. Kaya ulit, salamat po sa inyo lahat. Alam ko pong malalim ang inyong naging pagsuporta sa tuwid na daan nung halalan pa lang ng 2010 at hanggang ngayon. Ramdam ko pa rin ang inyong tiwala habang pinipitas natin ang mga bunga ng ating agenda ng reforma. Maraming salamat po sa lahat ng boss natin dito sa walang sawa ninyong pakikisa at pagsuporta. Patunay po ang pagtitipon natin ngayong araw sa mga positibong resulta ng mabuting pamamahala. Sa maayos na ugnayan ng pambansa at lokal na gobyerno, naihatid ang makabuluhang serbisyo para sa ating mga kababayan. Tingnan po natin ang ininspeksyon natin kaninang bahagi ng Romblon, Sawang, Agpab, Nabat, Provincial Road. Ano po ba ang pakinabang nito? Ang sabi po sa atin, dating isang oras sa biyahe mula poblasyon ng Romblon hanggang barangay Sablayan, mahahati na lang sa 30 minuto. Dagdag na benepisyo din ang hatid nito para sa mga mangingisdang maibabiyahe ang kanilang produkto ng mas sariwa sa pamilihan. Isipin na lang ninyo ang kalbaryo ng ating mangingisda. Kung bako-bako ang kalsada, baka ang huli nilang mga sariwang isda wala pa sa kalahati ng biyahe Bilasana. Di po malayong mangyari na baka pagdating ng palengke, ang dapat na ibinentang sariwang isda pangpatis na lang po. Kaya maganda po na nandiyan si Babe Singson na tinatapos ang lahat ng ating mga kalsada at tulay. Sa pagkakaroon naman ng maayos sa kalsada po, patungong merkado, nasasagad ng ating mga isda ang presyo ng kanilang huli. Bukod dito, mas mabilis at ligtas na rin makakapaglakbay ang mga estudyante papasok sa paaralan. Ang mga kababayan nating magpapatingin sa ospital at ang iba pang serbisyo para sa pag-asenso ng komunidad. May bonus pang good news sa kalsadang ito. Ang inaprobahang budget para dito, 61.89 million pesos. Pero dahil sa maayos at tapat na proseso ng bidding at tinatayang nagagastos lang natin o magagastos natin ay nasa 56.63 million pesos. Sulit na ang benepisyo, nakatipid pa tayo, pwedeng idagdag sa mga proyektong kulang pa na naibanggit ni Manong Budoy kanina. Target po ng ating DPWH, pagdating ng Marso ay mapapakinabangan na ito ng mga Romblomanon.
Bukod sa proyekto ito, tinatapos na rin natin ang pagsasayos ng Sibuyan Circumferential Road na plano nating kumpletuhin sa Mayo. Pinapaunlad na rin natin ang ilang bahagi po ng San Jose Circumferential Road at ang kalsada patungong Santa Fe, Ginbirayan Provincial Road upang mas mapabilis ang pagpunta sa mga beach ng San Jose Island. Kanina po inabanggit sa akin ni Babe Singson, kalapit-lapit na raw po yata nitong San Jose at Santa Fe sa Boracay. No? Yung Boholo, susunod na Boracay, baka tayo sa Panglao, tapos ng Panglao, baka naman itong San Jose at Santa Fe. At sa 2016, siguro, dahil marami na tayong infrastructure projects na ginagawa tungo sa tourism, baka isa na ho kong turista doon sa 2016. Mga July 5 po siguro. Malapit na rin pong matapos sa pagsasongkreto natin sa bahagi ng Romblon, Cogon, Sablayan Road. Tinitiyak po natin ang mataas na kalidad ng mga proyektong ating ipinapagawa. Hindi natin hahayaang madali lang itong masisira ng sakuna. Kagunay nito, kahanga-hanga po ang naitalang zero casualty dito sa Romblon sa kabila ng paghagupit ng nagdaang mga bagyo. Kabilang na ang Yolanda at Ruby. At tuloy pinupuri natin ang inyong mga namumuno dito sa pamumuno ni Manong Permalo at si Manong Budoy Madrona at lahat ng mga kasama natin sa local government. Sinasalamin lang ng magandang balitang ito ang pagkakaisa at maayos na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan sa panahon ng mga kalamidad. Talaga namang saludo tayo sa pangungunan dito nga ng mga subok ng pinuno. Nabanggit po natin si Governor Lolong Permalo at Congressman Budoy Madrona. Ang mga proyektong ating nabanggit ay bahagi lamang ng malawakan nating estratehiya na paunla rin ang sektor ng infrastruktura. Ang dati pong 175.4 billion pesos na pondong inilaan ng inyong gobyerno sa infrastruktura noong 2011, higit pa sa doble ang inilaki noong 2014 nang magbuhos tayo ng 442.3 billion pesos para sa itong mga proyektong ito. Mas umangat pa ito ngayon 2015 kung saan ang budget para sa infrastruktura sa buong bansa ay umabot na sa 562.3 billion pesos. Sa pamumuno nga po ni Secretary Babe Singson, epektibong naipatupad ng reforma sa DPWH. Ang perang galing sa taong bayan napupunta sa taong bayan at hindi sa bulsa ng ilan mapanlaman. Dahil po sa tapat na proseso ng bidding at maayos na implementasyon ng mga proyekto, ang savings ng DPWH mula Hulyo 2010 hanggang Oktubre 2014 umabot na sa halos 39 billion pesos. Tunay pong sa paglaban sa katiwalian ng pagpapatupad ng reforma, nabibigyan tayo ng kakayahan na itaguyod ang malawakang transformasyon sa iba't ibang sektor. Kanina po, inilunsad natin ang marker ng pinaunlad na Romblon Provincial Hospital na ngayon maglilikod na sa 17 munisipyo at 350,000 katao. Nagtayo tayo rito ng mga bagong gusali at nagdagdag ng mga modernong kagamitan para sa mas malawak at mas epektibong serbisyong medikal. Bahagi po ang pagpapaunlad ng ospital na ito ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Mula po sa taong 2010, ang ipinagkaloob nating pondo dito, halos 264 million pesos na. Alam po nyo, kanina nabanggit ni Governor Permalo, meron raw kay dating 4 na doktor. Alam ko po, itong Romblon, 3 isla malaki. So para meron pala tayong halos tig-isang doktor kada isla na magtatrabaho ng 365, 24/7. No? Bawal magkasakit, bawal magpahinga, bawal na rin kumain para maasikaso. Yung 25 po, medyo malaki-laki ng tulong. Pero, sipin po nyo, no, sa 4 na taon, at kalahati ng panunungkulan natin, napagtulungan natin madala. No, at makumbisa yung 25 yan. So, nabawasan naman siguro yung pagtitiis ng ating mga boss. Na dapat naman talaga, yan ang pakay natin. Bawasan ng pagtitiis. Siyempre, narin din ang ating sitio electrification program. Sa inisyatibang ito, libo-libong sitio sa iba't ibang panig ng bansa ang ating binibigyan liwanag. Halimbawa po, balita sa atin dito sa Romblon, sa target nating
454 na sitio, nasa 315 na ang ating napailawan. Makakaasa po kayo, makukumpleto natin bigyan ng kuryente ang nalalabing mga sitio sa lalong madaling panahon. Alam mo nyo, hingi ako ng konti paumanhin, konti lang naman itong sitio na kailangan natin pailawin, yung puminana ko. Mga 36,000 lang pong sitio yan sa buong Pilipinas. 1 million pesos ang tanda ko kada sitio para mapailaw. Okay. So, okay na ho bala mag-compute, gano'ng katagal, at least dito, makarang higit kumulang nasa 70% na tayo. Pag uwi ko, tatanong ko Inea, kailan ba matatapos itong natitira pa? No? Siyempre, ayaw natin ipamana sa susunod sa atin yung ipinamana sa akin sakit ng ulo. At dapat naman ginhawa na ang naidudulot sa taong bayan. Tuloy-tuloy din ang pagpapaunlad natin sa Tablas Airport sa Alcantara. Pati na rin ang mga pantalan sa Magdiwang, San Fernando, Santa Fe at sa Alcantara muli. Sa agrikultura naman po, nakompleto na natin ang pagkumpuni at rehabilitasyon ng irigasyon sa San Fernando noong taong 2013 at sa Luok noong nakaraang taon. Panatag po ang loob nating magbuhos ng pondo para sa infrastruktura dahil alam nating bukal ito ng paglago ng ekonomiya. Kapag mas maayos ang kalsada, mas mabilis ang takbo ng mga produkto at serbisyo patungo sa merkado, mas lalago ang negosyo na siya namang lumilika ng trabaho at nagbubukal ng malawakang kaunlaran. Isa pang sektor na bukal ng pagkakataon dito sa Romblon ay ang turismo. Kaya bukod sa pagsasayos ng infrastruktura, naglalatag tayo ng mga programa upang lalong maengganyo ang mga turista. Kabilang dito ang pagsasagawa ng capacity building programs para sa ating tourism officers and frontliners, pagsasaayos ng mga tourism park at mga proyektong lalong nag-aangat sa kagandahan ng inyong probinsya. Pagdidiin ko lang po, sa turismo, hindi ho tayo kailangang aral na aral para makihalo. At sabi nga ho, bawat isang turistang dumating sa ating bansa, isang trabaho ang nililika. So ang habol po natin talagang gawing kaaya-ayang pumunta dito mga turista nang lalong mapamadali ang pagkakaroon ng trabaho ng ating mga kababayang kulang pa sa trabaho sa ngayon. Malinaw po sa bawat ipinapatupad nating proyekto, isinasaalang-alang natin ang kapakanan ng mas nakakarami. Stratehikong pagkilos ito ng gobyerno upang ihatid ang benepisyo sa mas nangangailangan at mabigyan sila ng kakayang makiambag sa kaunlaran. Mahalaga po dito ang maayos na ugnayan ng lokal at pambansang gobyerno. Sa parang ito, natutukoy natin ang mga tunay na problema sa lalawigan at nakakapagbigay ng wastong solusyon. Alam po ninyo, nakasabay kami sa Kongreso noon nila Governor Lolong at Congressman Budoy. Pero siyempre po nauna sila sa akin ng bagya. May mga pagkakataon man pong nagkakaiba kami ng pananaw sa ilang mga issue, may kanya kaming mga advokasya, tanggap po natin ito dahil bahagi lamang yon ng ating demokrasya. Sa kabila nito, ni minsan po, hindi po kami nag-away. Kaya tiwala tayo sa mahusay nilang paglilingkod sa kapakanan ng mga Romblomanon. Meron ako kasi lalo na ngayon tayo inyong Pangulo, hindi pa po tayo naupo sa pwesto, inaaway na po ako. Pag hindi ako nagsalita, sila na nagsasalita para sa akin, tapos babatikusin lang yung sinabi lang dapat sinabi ko raw. Pero dito sa mga pinuno natin dito, ulitin ko, never ho kami nag-away. Pwede kami nagtalo tungkol sa mga isyong tinalakay. Pero hindi ho kami nag-away at ni minsan hindi ho kami nagpersonalan. Siyempre, meron din tayong mga kasama sa serbisyo na hindi man politiko, talagang ginagawa na ang makakaya para sa Romblon. Gaya ng nabanggit ko, unang pagbisita ko po dito. Ang alam ko tungkol sa Romblon ay base lamang sa mga nakakahalubilo kong Romblomanon. Nariyan nga po, madalas nating makasama ang mabilidad ninyong kababayan na si Yusek Ray Marfil na ang tunay pong pangalan ay Renato. Bilang journalist, si Ray ang punong abala sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan natin sa media. Minsan naman, pakiramdam ko, sumasideline siya bilang reporter ninyo sa Malacanang. Lagi kasi niyang bukang bibig ang ganda ng inyong probinsya at lagi niyang ipinapaalala sa akin ang inyong mga pangangailangan. Hanga po tayo sa kwento ng buhay ni Ray. Simple lang ang kanyang pinagmulan, hindi marangya ang buhay noon. Nagsikap ang kanyang mga magulang at tinulungan niya ang sariling marating ang kinatatayo niya ngayon.
Bilang bunso sa 5 magkakapatid, tinutulungan niya ang amang magsasaka sa pag-aalaga ng kanilang kalabaw. Ang kwento pa sa akin, para raw may maulam, nangingisda pa siya. Nang magtungo naman sa Maynila para sa koleyo, hindi inalintana ni Ray na mag-working student, na magtapos namang naging kilalang periodista at komentarista at ngayon po'y TV personality na rin. Kasama natin siyang naglilingkod sa pamahalaan at sa bayan. Dati nga po, nasa panig siya ng parati buwabanat sa maling pamamalakad. Ngayon siya naman ang sumasangga sa mga batikos na walang humpay at madalas walang saysay. Ang sabi nga niya sa akin, pinakamadali palang gawin ang magreklamo, pinakamahirap naman ang isulong ang tama. Kaya nga po minsan, kahit mas bata siya sa akin, napapansin ko mas kumakapal pa ang buko sa kanya. Alam po ninyo, masayahin kausap itong si Ray. Pero seryoso naman pagdating sa trabaho. Talaga naman pong sanay at maasahan siya sa kanyang larangan. Hindi siya yung magpapabasa o mapapabasa ka pa ng mala PLDT na directory para lang masabi ang gustong sabihin, lalo na tugon sa isang tanong. Kapag siya po nagulat, simple at tama ang pag-aanalisa. Aanalisa, walang paligoy-ligoy at malinaw ang sinasabi. Kung tutusin po, pwede siyang nanatili na lang sa kanyang industriya kung saan mas malaki ang kita, mas kaunti ang responsibilidad at mas maraming oras para sa sarili at pamilya. Pero pinili po ni Ray na huwag maging makasarili at damayan tayo sa pagtupad ng agenda ng reforma. Alam naman niyo po, meron tayong tinatawag na sa ngayon, ang estilo ng pangangampanya at pamumulitika ay tinatawag lang media-centric. Ibig sabihin po nun, para epektibong maiparating ang mensahe, mahalagang hindi lang ang iyong sinasabi, kundi pati na rin kung anong ayos mo nung sinasabi mo itong makabuluhang salitang to. Kaya nga, hindi lang natin katulong si Ray sa media, kung minsan po ay nagiging fashion stylist pa rin siya. Talagang ganun ho, kasinop tayo sa gobyerno, wala tayong pondo pang fashion stylist. Hindi ko lang po. Lahat ng sinabi ko sa inyo ay hindi katang-isip lang, kundi totoo kong karanasan kasama si Ray. Kaya nga po, kung ang mga tulad niya ang magiging pinuno sa inaharap, talagang hindi tayo magdudusa sa kakayahan niyang isulong ang inyong kapakanan at tangkanlaran ng inyong pong lalawigan o maski ng angkalakhang Pilipinas. Kaya hindi na rin nakakapagtakang ang tulad niya ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng isang ulirang asawa. Balita ko po, piyesta ngayon dito at ngayon ang simula ng parada ng Milagroso ninyong Santo Niño. Wala po sigurong masama kung ako naman ang umasa. Base kong dire kung makilaya ang akong palangga. Kaya alam mo, kailangan mangyari yun within an hour, mga 1 oras na lang ako dito. Bago po ako magtapos, balikan lang po natin kung saan tayo nag-umpisa. Dahil nga po, hindi ako naimbitahan masyado nung araw at hindi ako nakapag-house to house dito ng kampanya para sa Pangulo. Marahil narinig lamang ninyo sa maikling komersyal ang aking mga plataforma. Nariyan pa ang mga pambabati ko sa akin para lamang masiraan tayo at hindi manalo. At hindi man po nating kapartido ang ilang pinuno ninyo dito, tinulungan at pinagkatiwalaan pa rin ninyo akong isulong ang makabuluhang pagbabago. Ngayon nga po, sa inyong pakikisa sa tapat na pamamahala, nakakapaglatag tayo ng pagkakataon hindi lamang para sa Romblon, kundi maging sa buong bansa. Patuloy ang pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Suma total, 21 ng positive credit ratings actions ang ating nakamit mula na maupo tayo sa pwesto. Kabilang rito ang pagkakalob sa atin sa kauna-unahang panahon ng investment grade status ng 3 pinakatanyag na credit rating agencies sa buong mundo. Benepisyo po nito, tayo pa yung nag-ooperate sa tinatawag na deficit pero mas nakakahiram na tayo ng mas mura dahil nga tumaas ang ating credit rating at bumaba ating risko. Mas naengganyo ang mga negosyanteng magpasok ng puhunan sa bansa na nanganganak ng trabaho sa maraming Pilipino. Sa walang patid na paglago naman ng ating GDP, nabibigyan tayo ng kakayang maghatid ng agarang benepisyo sa ating mga kababayan. Nariyan po
ang pagbura natin sa minana nating backlog, sa textbook, sa upuan, silid-aralan, ang libu-libong scholars ng TESTA na natulungan magkaroon ng disenteng trabaho, ang mas pinalawak na serbisyo at mas pinaraming benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang pagbubuhos ng pondo para sa modernisasyon ng ating kasundaluhan, at ang pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Sa lahat po ng ito, ang hindi lang nakakarinig ng mabubuting balita sa ating bansa ay nagbibingi-bingi yan. Ang hindi nakakakita ng pagbabago, nagbubulag-bulagan, at ang hindi po umuusad sa pag-asenso ay nagtutulog-tulugan. May nagtatanong po sa atin, may agam-agam ba kayo sa pagbaba nyo sa pwesto? Ang tugon ko, wala. Sa tuwid na daan, narating natin ang mas gumaganda ng kalagayan ng bansa at ng kapwa natin Pilipino. Kayo po ang gumawa ng pagkakataong ito. At tayo rin, ang 100 milyong Pilipino, ang magsisigurong hindi na tayo babalik sa baluktot na kalakaran. Sa pagkakaisa, naisa katuparan natin ang pagbabago. Kaya't mawala man na po ako sa pwesto, pihadong magpapatuloy ang transformasyon ng lipunan basta nandiyan po ang mga boss natin nangunguna sa lamang ito. Lahat po ng mga tagumpay natin sa tuwid na daan sa nakalipas na mahigit 4 na taon ay hindi natin nakamit sa isang iglap lamang. Bunga ito ng walang patid na malasakit, tiwala at pag-aambagan. Ngayon po, ang dating iniisip na imposible nangyayari na. Ang dating mga naghahari-harian at umaabuso sa pwesto, pinapanagot na. Ang dating mailap na pagbabago, tinatamasa na. Sa nalalabing panahon natin sa panunungkulan, patuloy tayong maglilingkod sa ating mga boss at taong bayan. At kung sa tingin po ninyo, tama ang tinatahak nating landas ngayon, nasa sa inyo pong mga kamay ang pagsigurong magpatuloy ang tuwid na daan miski matapos ang ating termino. Huwag po nating isugal ang kapakanan natin at ang kinabukasan ng ating mga anak. Sa mga pinunong may duda tayo, sa mga taong puro papogi at puro pangako lang, piliin natin ang siguradong magpapatuloy ng ating mabuting nasimulan. Sa pakikilahok ng bawat Pilipino sa paninindigan natin isulong pa ang positibong pagbabago, lalo natin maisa sa konkreto ang ating pong kolektibong mitin. Ang gawing permanente, ang malawakang kaunlaran na atin na pong tinatamasa. Ulitin ko lang po, dito po sa Romblon, talagang panatag lalo ang kalooban ko. Hindi man tayo nagtagpo, palagay ko tama yung pagpili nyo noong 2010. At yung pagbabago dito, siguro naman pwede nyo talagang tingnan ng sarlaben at sabihin, kami ang dahilan ng pagbabagong to. Nagawa na po nyo, walang dahilan na hindi po nyo maulit to. Magandang araw po, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon.